Kia Rio 2010 mga bossing, medyo maraming issue to pero ang pinaka-concern ng may-ari ay bumabagsak yung idle niya pag nag-aircon, tapos tinaasan nila yung idle sa more than 1000 RPM para lang pag nag-aircon ay hindi mamatay ang engine. Nakarekta din ang mga rod fans nito at gumawa ng bagong wiring, naglagay ng bagong relay, wala nga lang fuse at kumuha ng supply dun sa ignition coil niya. Meron din pong detected trouble code sa kanyang camshaft sensor pero wala siyang check engine light. Kahit i-delete sa scanner, babalik at babalik pa rin, nagpalit na sila ng camshaft sensor pero hindi pa rin po ma-delete yung trouble code niya sa camshaft position sensor. Ito, check natin mga bossing. Scan natin at makikita natin na ayun, meron siyang isang detected trouble code sa engine and i-check natin mga bossing. At yan ang lumabas, camshaft position sensor. At ayan, i-delete natin, i-clear natin. Tignan natin kung babalik pa rin mamaya mga bossing. So nagpalit pala sila ng timing belt dito at palyado din ng engine. And etong sa cams niya, eto nandito yung kanyang sensor. So titignan natin mamaya ang timing nito dahil wala siyang check engine light. Usually po kasi pag may problema ang camshaft sensor mismo or ang kanyang ECU or sa wiring, may check engine light po talaga yan. Pero dito walang check engine light pero pag in-scan mo nababasa niya na camshaft position sensor. So i-clear natin yung kanyang DTC mga bossing at i-try natin ulit kung babalik ba siya. Pag bumalik yon, so ibig sabihin meron talagang problema. Ipapakita ko rin sa inyo mga boss, i-start natin yung engine. Ayan, wala siyang check engine light pero namamatay din ang engine. Hard starting din pala to mga bossing. Ayan oh. So, tutulungan muna natin ng gasolina. Binaba ko na po kasi yung idle nito para makita ni bossing na talagang may palya. Kasi pag mga 1000 plus yung kanyang RPM, idle RPM, hindi lalabas yung kanyang palya. Hindi mararamdaman kumbaga. So, yan, ini-start natin at ayan, umandar yung engine. Pero, wala yung check engine light mga boss. So, check natin mga bossing kung bumalik yung trouble code niya sa camshaft position sensor. At ayun, nandyan pa rin yung kanyang DTC after natin i-delete. So, tignan natin kung yun pa rin yung lumalabas. Ayan, camshaft position sensor A circuit. So, yun pa rin mga bossing. Pero ayun nga, pag in-start natin, wala naman siyang check engine light. At ito ang problema mga bossing. Wala sa tamang timing ang kanyang engine. Off talaga yung kanyang camshaft mga bossing. Kitang-kita naman mga bossing, unat na unat yung kanyang timing chain. No? So dun sa may kanyang timing belt, tama naman po yung timing marks niya. Pero dito sa may intake camshaft mga bossing ay off talaga. At ito binalik na namin. Yan, meron pong guide dyan dito. Hindi ko lang mapakita ng close up. Medyo hindi maklaro. So, ayan, kita nyo naman yung kanyang chain. Dapat po may ganyan na allowance sa chain. Hihigpit lang po yan pagka inikot na. So, dalawang gilid po yan. May palatandaan po dyan. O may timing mark dyan, I mean, na makikita ninyo. So, ayan, itinama na namin. Off siya ng isang ngipin. Kaya pala sobrang palyado at hard starting mga bossing. So, pinaandar na namin mga boss. And ayan, pino na, wala nang palyas. And kaya pala siya may detected trouble code pero walang check engine light. So yun po ang isang palatandaan na wala sa timing kung meron nababasa ang scanner na trouble code sa camshaft position sensor pero wala naman lumalabas na check engine light dun sa cluster gauge pagka nag-start na ang engine. Ayan mga bossing, iti-check natin kung andun pa yung kanyang detected trouble code na camshaft sensor issue. And syempre after natin mag-retiming ng engine mga bossing, kailangan natin mag-reset ng ECU or i-clear yung kanyang detected trouble code para mabura sa history ng ECU. So i-try natin mga bossing, start natin at ayan, one click and stable na yung kanyang idle RPM. Scan ulit natin mga bossing para makita natin kung bumalik ba yung trouble code sa camshaft. Itong maliit na scanner na lang ginamit ko mga boss. So ayan, wala na. Wala na siyang ma-detect na trouble code mga boss. And stable yung RPM. Ayun mga bossing, makaka-move on na kami and magagawa na namin yung iba pang issues nito tulad nung leaking na power steering pump. Please support Nav Customs po by sharing our videos and syempre like and follow na rin kayo at saka lagay nyo sa favorite yung page natin para po updated kayo at ma-notify kayo pag may mga ilalabas akong videos. Maraming salamat po!